Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisinghan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangan namin, sinasaksak ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kamurihan.
Pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, "Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nanalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahanin, ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, o kaybuti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya'y niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Saab ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y pinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napaalipin ako sa lahat
upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang si matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, nagsimula po tayo mula sa aklat ni Job sa unang pagbasa at sinabi niya ang isang mahalagang katotohanan: mahirap ang buhay. Kung mahirap ang buhay noong unang panahon, hindi rin naman nagbabago ngayon. Mahirap pa rin ang buhay. At dahil mahirap ang buhay, mga kapatid, mas lalo tayong gumagawa ng cruelty sa ibang tao. Mentras mahirap ang buhay and we want to save ourselves, we will be neglectful of the needs of others. Kaya nga po mga kapatid, kung titingnan po natin ang kasaysayan, medyo hindi maganda. Noon pong unang panahon sa Greece, kapag ang isang bata ay deformed, ibig sabihin kulang ng mga bias, yung mga limbs wala o may diferensya, ano po ginagawa nila sa bata? Hinahagis nila sa bangin. That is history. Sa Japan, in ancient Japan, ang mga matatanda na hindi na makapag-tustos sa kanilang sariling pamumuhay, hindi na makapagtrabaho, ano po ang ginagawa? Dinadala ng kanilang pamilya sa paanan ng Mount Fuji. Sa bundok na iyon, may gubat doon at hinahayaang mamatay doon sa exposure. Sa Mesoamerica, sa
bandang parte ngayon ng Mexico. Ang mga tao po doon, pag nahuli ng halimbawa ng mga Aztec, yung mga kabilang iba-ibang mga tribo at nabihag nila, ang gagawin nila doon sa mga biktima nila, iaalay nila doon sa kanilang Diyos. Bubuksan ng dibdib at kukunin ang puso. Life is very cruel. Kaya nga po mga kapatid, nung dumating ang ating Panginoon, ninais niyang ibahin ito, baliktarin niya ito. At makikita natin ito mga kapatid sa ating binasang Ebanghelyo. Immediately after the synagogue, pagkatapos ng kung sa atin, parang pagsisimba sa kanila, pagpapaliwanag ng mga aklat ng Torah. After nun, dumiretso na siya sa kanyang ministry. Ano bang oras ito? Mga kapatid, sinasabi po ng mga dalubhasa sa Biblia na malamang natatapos ang synagogue liturgy at around 12 noon. So, pagod lahat ng mga tao, gutom, at ito po yung oras na kung kailan tayo nagsisiesta. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, dumiretso na siya sa ministry. At ang unang pinagaling niya ay yung biyanan ni San Pedro. Ang tawag po, ang salin po sa English nitong ating binasang Ebanghelyo ay burning fever. Pagka po binasa natin mga kapatid ang komentaryo sa banal na kasulatan, ito daw pong sakit na ito ay laganap doon sa parte na ito ng Capernaum dahil malapit sila sa Sea of Galilee. Maraming nakakasakit ng burning fever. Ngayon po, madaling gamitin ang lagnat. Uminom ka lang ng Biogesic, uminom ka lang ng kung anong paracetamol, okay ka na. Pero nung araw mga kapatid, walang madaling gamot sa ganitong klaseng sakit. At kadalasan ito po ay nasusundan pa ng ibang sakit kasi hindi natitreat. Kaya po, ano ang ginawa ng ating Panginoon? Kinuha lang niya yung kamay. Ibinangon niya at sinabi po sa ating Ebanghelyo, noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. It's as if walang nangyari. Bakit ginabot ni Jesus ang biyanan ni San Pedro? Sinasabi po ng joke, ito po ay biblical joke, sinasabi, bakit ba ginamot pa ni Jesus yung aking biyanan? Pero pinagaling. Out of compassion and out of love. At dahil dito mga kapatid, sinabi pagkalubog ng araw, dinala ang napakaraming tao, may sakit, inaalihan ng demonyo sa pinto ng bahay. Kaninong bahay? Bahay ng biyanan ni Pedro. Kapag po nagkaroon kayo ng pagkakataong mapunta sa Holy Land, ito pong bahay ni Pedro ay parang nasa maliit na bari, parang marungko, maliit lang. At yun pong kanyang tahanan ay malapit sa isang plaza. At siguro mga kapatid, you can imagine, galing doon yung mga tao, nagpunta lahat sa bahay ni Pedro, sa biyanan ni Pedro, at doon pinagaling ni Jesus. Kailan pinagaling? At sundown. Kung kailan nagpapahinga na yung mga tao at nagre-retire na at gumagawa na ng hapunan, si Jesus ay nagpapagaling pa at nagpapalayas ng demonyo. Hindi niya inisip yung sarili niyang kapakanan, siya po ay naglingkod sa mga nangangailangan. And then afterwards, mga kapatid, may mahalagang sinabi rito. Ang sabi po dito, sila po ay nagpunta sa isang ilang na puok para manalangin. Bakit kailangan ng panalangin? Mga kapatid, nasabi ko kanina, mahirap ang buhay. Pero para maging magaan ang lahat para sa atin, kinakailangan nating magtulungan. Kinakailangan nating magtulungan. Hindi tayo makakatulong ng totoo kung hindi tayo nagdadasal. Tandaan niyo po yan. Hindi ka makakatulong ng sincere, hindi ka makakatulong ng genuine kung hindi ka kumukonekta doon sa source ng pag-ibig at awa. Kapag ka may cellphone kayo't nalobat, anong ginagawa ninyo? Sinacharge. Ang pagtulong nakakapagod. Tandaan niyo po yan. Ang pagtulong nakakapagod, minsan nakakasawa, minsan nakakadala. Dahil iba-iba ang ugali ng mga tao. If we will just consider that, titigil na tayo. Pero dahil hindi tayo tumutulong para sa ating sarili, tumutulong tayo dahil ito ang sinabi ng ating Panginoon.
kinakailangan kumonekta tayo sa Kanya para magpatuloy tayong tumulong. Father, bakit may mayaman? Father, bakit may mahirap? Father, kung gusto siguro ng Diyos na maging maayos ang buhay natin lahat, dapat wala nang naghihirap, dapat okay na lahat. Ano? Mga kapatid, itong ganitong klaseng pangangatwiran ay hindi grounded sa reality. Hindi. Talagang merong mayaman at talagang merong mahirap. At siya ang realidad ng ating daigdig. At dito pumasok si Jesus sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi niya binago, pero nagpakita siya ng paraan para ito mabago at maibsan ang hirap ng buhay sa mundo sa pamamagitan natin. Bakit may mayaman? Father, nag-abroad ako nung araw. Nagtatanim lang kami ng talbos ng kangkong sa likod ng bahay. Mahirap ang buhay. Pero dahil gusto kong yumaman, nag-abroad ako. Pinagsikapan kong lahat. Kaya ngayon mayaman ako. Kaya yung mga mahihirap na yan, dapat magpursige sila sa buhay. There is a reason kung bakit hinayaan ng Diyos at pinahintulutan niya na yumaman ang isang tao. Hindi para sa kanya, kundi para matulungan niya yung iba ring naghihirap. Ang kayamanan ay hindi para sa atin. Ang kayamanan ay para rin sa ibang nangangailangan. Sa ating ikalawang pagbasa, mga kapatid, narinig po natin na ang sabi ni San Pablo, wala akong dapat ipagmalaki kahit nangangaral ako ng salita ng Diyos. Kapag ka po tinignan natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, it's a treasure. It's a treasure. At hindi tayo dapat magmalaki. Sabi ni St. Paul, hindi ako dapat magmalaki kahit may malaking ipinagkatiwala sa akin. Ganon din, mga kapatid, para sa atin, lalong-lalo na sa mga kapatid nating nakaririwasa at nakagagaan sa buhay, nakaaangat sa buhay. Hindi tayo dapat magmalaki. If it weren't for God, hindi rin darating yan sa buhay natin. Kaya sa pamamagitan ng mga biyayang ito, mag-abot tayo sa mga taong nangangailangan. And at the same time, yung mga nangangailangan naman, wag lang hingi ng hingi. Wag lang laging nakaganyan. Tumayo rin sa sariling paa. Tulungan ang sarili para in return, matulungan nyo rin yung iba na nangangailangan. Sa linggo pong ito, mga kapatid, ipinapakita sa atin na bagamat mahirap ang buhay sa mundong ito, may lunas. Ang lunas po ay ang pagmamahal at awa ng Diyos. Pero makararating lamang ang pagmamahal at awa ng Diyos na ito sa ating kapwa kung ipapakita natin ito sa kanila. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang maawain, nagpapagaling sa mga may karamdaman, at nagbibigay kaluwagan sa mga nahihirapan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, pagkalooban kami ng kagalingan. Panginoon, pagkalooban kami ng kagalingan. Para sa simbahan, upang lagi niyang ipahayag ang nagpapagaling na pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban kami ng kagalingan. Para sa mga nasa pamahalaan, upang kanilang pagsikapang lunasan ang sakit ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban kami ng kagalingan. Para sa mga may karamdaman sa isipan, katawan at kaluluwa, upang makamit nila ang kagalingang mula sa Panginoon,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban kami ng kagalingan. Para sa ating natitipon ngayon, upang sa ating pagbabahagi, mahilom ang sugat ng pagkakabahabahagi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban kami ng kagalingan. Para sa mga yumao, lalo na ang nakaranas ng mahabang karamdaman, upang sa piling ng may kapal, maranasan nila ang kaginhawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban kami ng kagalingan. Amang mapagmahal, bigyan kami ng kagalingan sa aming karamdaman at anumang aming pinagtitiisan. Magdulot nawa ito sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa February 14 po, anong meron? Ash Wednesday. Before Ash Wednesday, meron po tayong sunog sala on February 13. Pakidala po mga kapatid yung inyong mga lumang palaspas dito po sa ating Kwasay Parish. Pakitanggal na po ang mga naka-stapler, yun po mga nakadikit na ribbon at mga kung anong nakakabit doon sa mga palaspas. Para madali po nating ma-portion, para pagdating ng sunog sala, maipamigay po natin agad sa inyo para sunugin. Okay po? Parang ang tamlay-tamlay nyo ngayong gabi, no? Salamat po sa mga kumakanta. Kanina may nakita ko nakaganyan lang. Pagka misa, kaya nga po ginawang Tagalog ang misa? Para maintindihan natin, para makapag-participate tayo. Ngayon pong naiintindihan na natin ang misa, sana po kumanta tayo. Kumanta tayo, sumagot tayo. Kasi kanina po nagmimisa, napansin ko, parang kaming dalawa lang ni Julia ang nagsasagutan. Sa misa. Sasagot po tayo. Salamat po sa mga sumasagot. Pero lakasan po natin. Makipag-participate po tayo sa misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.